Hello guys, magandang araw and welcome back ulit dito sa ating channel. And for today's video guys, magbibigay tayo ng tips para sa ating mga kababayan na gusto mag-apply bilang isang factory worker dito sa bansang Hungary. At magbibigay din tayo ng kaunting idea kung ano nga ba ang mga benefits na pwede ninyong makuha bilang isang factory worker dito sa bansang Hungary. Kaya tara! So, yun nga guys, no, nandito ako ngayon sa Hungary bilang isang factory worker. So, nandito ako sa Szent Gotthard, Hungary. So, pinakadulo na siya ng Hungary. Parang boundary na siya ng Austria at saka Hungary. So, ang company namin guys is Opel. Stellantis company. So, napunta kami sa sister company nila which is Allison Transmission Company. Pero, isang company na sila guys. So nagkaroon lang sila ng separation gawa nung medyo lumaki yung volume ng Allison, kaya nalipat kami doon sa Allison. So kami yung pinakamalas. Paano nga ba nasabi bakit malas? So ito yun guys. So ang Allison kasi guys, hindi ganun kalaki ang volume ng production nila, kaya medyo maliit yung sinasahod namin. Ang schedule pala namin guys is 6 to 2 to 10 lang. So dalawang shift lang siya. Unlike sa main company namin which is Opel, ay nagkaroon sila ng 4 shift. Meron silang 6 to 2, 2 to 10 at saka 10 to 6. So pagdating sa sahod guys, malaking difference talaga kasi pag dito guys sa Hungary, pumasok ka ng 2 to 10, automatic yung 30%. Then pag pumasok ka naman ng 10 to 6, automatic yun 40%. Pero sa company, sa main company namin guys, which is Opel company, ang 2 to 10 nila guys, ginawa ng company na 40%. Then, ang 10 to 6, nagkaroon sila ng 60%. So, sobrang laking bagay nun guys. Akalain mo papasok ka ng 10 to 6 na 5 days or 7 days kasi gawa nga ng 4 shifts sila. So, automatic yun, papaldo ka talaga nun. So, ang mga kababayan natin dito, mga tropa nating mga Pilipino din, sumasahod talaga sila ng 60 to 70. Minsan nga, pag nagkaroon sila ng overtime kasi minsan, nagkakaroon din talaga ng overtime, mga 2 araw o 3 araw, kaya maabot sila ng 80 to 90,000 pesos. Hindi ito guys, hindi ito gawa-gawang kwento lang. So base ito sa mga tropa natin na nandito ngayon sa company na Opel. So paldo talaga. So sa mga nagsasabi diyan na maliit ang sinasahod dito sa Hungary, diyan kayo nagkakamali kasi maliit ang sinasabi ng agency diyan guys. Diyan kasi sa Pilipinas, ito kasi yon. Diyan sa Pilipinas, ayaw sabihin ng agency na ganon ang basic salary dito sa Hungary kasi nga ang sabi nung sa amin, gawa nga daw ng tax, kaya ang offer binabaan diyan sa Pilipinas. Pero pagdating nyo dito guys sa Hungary, parang paper kayo ng panibagong kontrata. So, mangyayari 45,000 pesos na agad yung sahod ninyo. Ay sorry, 42 pala guys, 42,000. So, after nung 3 months guys na evaluation, parang may tawag yan sa atin sa mga company dyan sa Pilipinas, parang ano tawag dyan? Basta, yun na yun. After 3 months guys, tumataas yun, nag-i-increase yung sahod natin na magiging 45,000 na siya. So, doon sa 45,000 na yun guys, basic salary lang yun na sinasahod dito kung ikaw ay pang umaga lang. Tapos, nagkakaroon ng dagdag sahod, yun nga, pag nagkaroon ka ng schedule na 2 to 10, then 10 to 6 kasi nagkaroon nga ng dagdag 30% at saka 40% dito sa company namin. Pero sa Opel, 40% at saka 60%. So, paldo ka talaga pag napunta ka sa company na Opel. So, dito guys sa company namin, free accommodation kami. Free accommodation, libre wifi, libre tubig at saka kuryente. Wala kang babayaran. Tapos, ang company namin ay nag-provide din ng transportation na kung ang accommodation namin dito ay nadadaanan ng bus, libre, nagbibigay pa si company ng bus pass. So, monthly po yun guys. Buwan-buwan nila binibigay yun. Pero kung ang accommodation naman ay hindi nadadaanan ng bus, wala ka talagang choice kundi mag-bike. Pero sa amin kasi dito guys, medyo malayo-layo din, kaya nag-provide na kami ng sarili namin service which is scooter. So mga electric scooter. Then meron din na monthly allowance, pero dito sa company namin guys,
every 3 months siya binibigay. So sa ibang company kasi, monthly siya binibigay yung allowance na yun. So sa amin dito, every 3 months. So umabot din siya ng 68,000 po rent. So kulang-kulang 15,000 din sa peso yun. Then quarterly bonus guys, dun ang malaki kasi maliban sa increase ng sahod, nagkakaroon pa kami ng quarterly bonus. So medyo malaki din yun. So napakalaking bagay nun guys sa mga OFW na nandito sa Hungary. Kaya kung ikaw gusto mo mag-apply dito sa Hungary, galaw-galaw na. So yung agency pala namin guys is Peri.International Resources. Ito yun, Peri.International Resources, at hiring sila ngayon guys. Bisitahin niyo ang kanilang official Facebook page, Peri.International Resources Agency, at mag-book-in kayo guys dun sa agency mismo kasi napakaganda, wala kayong gagastusin. Ang ginastos lang talaga namin medical. So 2.5 ang medical, maliban dun sa 2.5 na yon, wala ka nang gagastusin. So yun lang guys, sana nakatulong itong video sa inyo at nakakuha kayo ng counting idea na kung kayo ay nagbabalak mag-apply dito sa bansang Hungary. So yun lang guys, thank you for watching and God bless.